Alright, what's up mga kamismo? Ngayong araw na ito, nandito na kami sa port. Dito sa port ng Sriracha, Thailand. Unloading kami dito ng alumina. So, paano ba yan? Bye-bye! Tayo na nga mga kamismo, nandito na kami sa Sriracha, Thailand. Bali, unloading nga kami ng alumina sa mga oras na yan. At pinatawag ako, kaya nandyan ako sa kubyerta. Minomonitor ko yung grab at ang crane dahil lang sabi nila ay nag-i-stop daw ito. So, pinapunta nila ako at pinapa-adjust yung limit switch. Baka daw kailangan i-adjust, kaya pinatawag ako agad-agad. Pero ako, inassess ko muna kung ano ba talaga yung tunay na problema. Lagi nyo lang din tandaan mga kamismo na huwag basta-basta mag-adjust ng mga limit switch. Kung pwedeng naka-black and white yan, ipa-black and white ninyo. Para nang sa gayon, pag nagkaroon ng bulilyaso, hindi sa inyo lahat yung sisi. Pero sa coin namin na yan mga kamismo, hindi naman sa limit switch yung pinaka-problema nito. Pero oo, tama sila, nag-i-stop nga ito. Pero dahil iyon, sa oil temperature high. At dahil meron nga itong safety interlock, nag-i-stop yung main system. At nakakyatin ko, nakita ko nga sa panel nito na naka-alarma yung oil temperature high. So, nagtaka naman ako dahil first time ko din humawak ng EHI brand. Dahil yung sa kabilang barkong sinakyan ko dati, Manabisuki naman yun. Yung sa cooler nito ay bumubuga naman ng hangin at maandar naman yung motor. Ang pinagkaiba lang pala nito mga kamismo, yung damper ng ventilation nito ay hindi siya kusang bumubukas. Dahil meron itong lock, nakapin pa pala ito. Pag akyat ko dyan, hindi ko agad napansin yon yung pin na nakalock dahil nasanay ako na yung damper kusang bumubukas. Chinek ko lang yung motor dyan ng cooler. Tumaandar naman ito, walang problema. So nagtaka ako bakit hindi umaandar or hindi napapalamig yung oil. Kaya yung una kong ginawa dyan ay inirehan ko yung cooler fins. Baka kakubarado na ito kaya ganon. Pero sa kalagitnaan ng paglilinis ko ng fins mga kamismo, buti pinicturean ako dyan ni number 1 habang naglilinis at pinasa dun sa dating electrician. So shoutout sa'yo part! Kay ETO Doria. Nabanggit niya nga yung uno tsaka yung 3 na crane merong mga lock talaga yung damper nito. Dahil na din sa securing kasi mga kamismo, yung pinaka ventilation nito ay nakatapat sa pinakahunahan ng barko. Kaya ang tendency kapag naka-normally open ito, papasukin ito ng tubig ulan. Kaya laging nilalak. Ang mali ko lang din doon mga kamismo hindi ko agad nabasa yung manual. To be honest mga kamismo ay ilang araw pa lang din naman akong onboard dyan. At every time nagagamitin yung crane ay sinasabihan ko palagi yung mga kaibigan natin sa kubyerta na pagka isi-setup na nila yung mga crane ay huwag nilang kakalimutan na buksan yung damper. Sila kasi mga kamismo yung palaging gumagamit nito. Sila yung nagsi-setup once nagagamitin yung crane ng barko. Dahil every time na maneuvering ay lagi nakasecure yan. At yung kasalukuyang ginagamit na grab mga kamismo ay hindi sa amin yan. Bali sure grab yan. Less hassle yan mga kamismo sa ship's electrician na tiempo na walang ganyan yung barko namin. Dahil nga log ship ito. At kung curious kayo kung ano yung experience o may experience nyo kapag may mga grab yung barko, pwede nyong i-scroll yung mga videos ko dyan. Nagawan ko na rin ng vlog yun. Andun na lahat. Yung pag-maintenance, common problem, pag-install ng battery, PCB board, at marami pang iba. Panoorin nyo na lang mga kamismo. At mapunta naman tayo sa mga maaari ninyong mabili sa lugar ng Thailand. At ito yon mga kamismo. Hindi yan yung stop toy dahil galing yan ng Australia. Ito. Ayan, bumili ako ng mga souvenirs. Ayan o. Thailand. Mga ano to, rep magnet. Ayan. Iba-ibang design lang. Elephant. Elephant kasi yung nila dito Maraming mga animals. Ayan o. Halos elephant. Thailand. Ito meron pa nito. Oh. Elephante din yan. Kulay pink. 3, $5. Tinawaran ko lang. Tapos ito
$5. Tapos, bumili rin ako ng pangawid. Ayan, oh. Tapos, meron pa ditong yung tali. Ito. Yan. $5 yan, set. Isang set. Pinawaran ko lang, ayan, oh. $5 isa. Ito lang. Tapos, ito yung the best. Gold. Yung Thailand gold nila is 23 karat. Tingnan natin. Kaso, ang hirap pala nito buksan. Yan. Persahin. Mura lang yung ginto nila dito sa ano. Kung may labasan nga lang, mas okay sana. Yung 23 karat pala mga kamismo, 96 or 97% na puro. Malapit na to sa 24 karat. Yung nabili ko dun, sing-sing, tsaka kwintas. Ayun, 96.5 gold. At ito yung kwintas. Ano bang size nito? Ilang grams kasi ito? Kalimutan ko. 7.5. Yan, oh. Yan. 23 karat. Yung per gram nila ay $70 per grams. So, pumalo to ng 500 plus. Tapos yung sing-sing 3 point something naman. Pumalo ng 200 plus din. USD. Ito. Ayan, oh. Gusto pa ba? Buksan ko na nga. Ayan, oh. Yan. 3.8 pala to. Ganda yan, oh. Tapos itong isang to, wala, dala ko to 18K lang to. Binili namin ni Mrs. sa Santa Cruz. Dun sa bagsakan ng mga ginto dun. So, yan lang mga kamismo. Sana na-enjoy nyo yung video na to. So, kapag ka pupunta kayo ng Thailand, bili kayo ng ginto. Mura. 65 lang dun sa mall nila. Dahil nagpabili lang kami, meron ng patong $5 kada 1 gramo. 70 na. So, paano ba yan mga kamismo? Hanggang dito na lang yung video vlog na ito. Kung nagustuhan nyo yung video ko na yon, ay palike naman nitong video. At i-share nyo na din at huwag nyo kalimutang mag-subscribe. At i-hit nyo na ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong i-release na video. Nag-upload ako ng mga electrical works, engineering works, at iba't ibang buhay namin dito sa barko. Chinong, Scooby-Doo. Sabihin mo, bye-bye. Bye-bye. Hanggang dito na lang.